Lahat ay pagsitayo para sa ating panalangin. Wala pang ating panalangin. Magandang hapon mga bata. Magandang hapon. Ayan, mukhang hinahatag na si Ivan. Dahil meron na ba pinihanda pampasiglang gawain. Ang lahat ay inaasahang sumunod at sumayaw sa ating sayaw. Handa na ba kayo? Okay, let's start. Lahat ay susunod mga bata. Ivan? Ivan? Ayan, nasilahan ba kayo lahat? Pagkakas ko po ay pakibunod muna ng mga kalat na inyong nasilahan at kaya yung mga upuan. May liban ba sa araw na ito? Secretary? Okay. Ano kaya dahilan ng pag-absent ni Nurea? Last time ay binigyan ko kayo ng assignment. Nalagyan na ang iyong mga sagot sa ating assignment. May answer po ay number 1A, number 2B, number 3C, number 4A, number 5A. Ayan, ang kanyang masagutan ay tama. Parehas ba yung mga sagot, mga bata? Sino ang naka-limang putos? 4? 3, 2, 1. Ayan, pakipasan ng inyong mga asignatura at ating nire-record mamaya. Ayan, bago tayo magpatuloy sa ating discussion ay meron tayong classroom rules. Ay ba, pakipasan ng ating classroom rules? Classroom rules. C. Cooperate with others. C. Always do your best. R. Respect everyone and everything. E. Engage in discussion. Ayan. Inaasahan ko na ang classroom rules natin ay inyong masusunod sa ating discussion. Ngayon naman ay meron akong larawan dito. Ano ang inyong makikita or mapapansin sa larawan ito? Pakitaas na kamay ang nais mo. Yes, then Joy. Ang larawan po ay patungkol sa first aid kit na kung saan may mga laman po itong mga medicine, mask, gloves, thermometer, and many more. Ayan, magaling kayo pagkakasagutan. Ayan, ang inyong nakita ay isang medicine kit. Tama ang iyong kasagutan, Jenny. Dahil dyan, bigyan natin na ang pinambagsak si Jenny. 1, 2, 3, go! Sa larawan ito, may makikita kayo dito ang mga gamot at mga bagay na kailangan natin sa health natin. And ang focus natin dito is about sa medicine. Nakailan ba kayo ng medicine?
Ready? Ready? Kasagutan. Ang nagbibigay po ng tao sa akin madalang na manlulapit. Para saan or ano ang nangyari sa iyo kung binigyan ka ng gamot? Sa akin po madalas masakit yung ulo at mga pinapainom ko sa akin dapat yung mga bata sa buhay. Very effective. Ilang 45 minutes. Yan, magaling. Husay. Meron dito ako mga chips na kung saan kada sagot ninyo ay magkakaroon ng isang puntos o isang chips na papalit rin natin mamaya pagtapos ng ating discussion. Naunawaan ba mga bata? Basis na dalawa dun sa mga masalunan ng inyong mga kamag-aral, ano kaya ang ating tatalakayin ngayong araw? Answers? Maria? Ang ating pag-aaralan ay patungkol sa medicine health. Ayan, nahusay. Meron kang puntos. Ang tatalakayin natin ngayon ay patungkol sa Medicine medicines and health products. Medicines and health products. Bago yan ay magkakaroon tayo. Basahin mo na natin ang ating learning objectives. Ang ating mga training. Princess Joy, maaari ko pakibasa ang ating training. Learning objectives. At the end of the lesson, the student should be able to first differentiate over-the-counter prescription medicine. Second, give example of over-the-counter and prescription medicines. And explain the uses of some over-the-counter and prescription medicines. Ayan, salamat. Ang una natin itatakal ay ito. Elizabeth, maaari ba pakibasa? As a wise and healthy consumer, you want to be sure that the medicine you purchase is safe and effective. But do you know that even safe and government-approved medicines can cause undesirable side effects to the body when misused and abused? So, yung isang medicine ay dapat namin malaman kung effective ba or safe siya pag ating tinake or ininom para na rin sa ating kalusugan. At ito siyang government-approved medicines ay maaaring maging ang government-approved medicines ay maaaring magdulot ng abuse or ma-misuse siya pag na-overuse siya or overdose ang isang tao sa pagdami ng kanyang tinitake na gamot. Misuse. Natasha, diba? Misuse of medicine happens when it is taken incorrectly or not according to instructions. Anong iyong ideya? So, yung misuse of medicine po, yung paggamit natin ng medicine, o yung for example, yung pag-inom ng medicine na hindi naman nireseta kayo ng doktor. Tumaris na ako siya yung sasabi mo nung kapitbahay na, yun yung inumin mo kasi wala yung doktor. Hindi ba na talaga? Di ba para sa ito? Ayan, mahusay. Ang misuse, ito yung maling paggamit ng isang gamot na kung saan, halimbawa, uminom ka ng paracetamol, hindi ka naman nilalagnat or hindi ka naman masakit ang ulo or anything, maaaring makasama yan sa iyong health. Abuse. Pilas. Abuse. Abuse medicine, on the other hand, happens when it's taken more than what is prescribed or taken for purposes other than what it is intended to, such as to feel high or to reduce psychological effects. Anong iyong ideya? Ito po yung sadness naman po, ito naman yung po yung pagdami ng gamit or yung parang sinatawag natin yung overdose na yung paggamit natin ng gamot. Sa
Ayan, mahusay. Bigyan natin ng 5 bagsak si Princess Anne at si Natasha. 1, 2, 3, go! And sunod naman ay medicine and its classification. Medicine is defined as a compound or preparation used for the prevention or treatment of disease. Most medicines are taken orally, others are applied on the skin, inhaled, taken intravenously, or injected, or inserted in the anus. So may mga paraan kung paano i-take natin as health consumers yung medicine. Maaari siyang sa pag-inom, pag-apply sa skin, or pag-inhale, yung inhaler na yes, ika, sa nebulizer, or yung sa pag-inject, katulad ng mga diabetic, and yung sa anus, yung isang halimbawa dito is yung pangkakapit ng bata. Pinapasok siya sa anus ng babae. Yan dito lang siya. Sunod, ang over-the-counter medicine. Pakibasa, Ken. At magbigay ng ideya. Over-the-counter medicine, also known as non-prescription medicine, is ordered and bought over-the-counter of doctors for therapy. One does not represent the prescription or over-the-counter medicine ay yan yung mga nabibili sa hindi na kailangan ng kung kaya yung biobasic yung mga ano na pinapangunan na Ayan, mahusay. Ang over-the-counter, ito yung mga gamot na hindi na kailangan ng reseta ng doktor na nabibili sa mga sari-sari store or mga grocery stores. Mga ganon yun yung tinatawag na over-the-counter. Ang sunod ay ang prescription medicine. Maria, may basa at bigay sa Prescription medicine is ordered from drugstores and pharmacies on consultation, prescription, or medical conditions. Prescription medicine is more common than the over-the-counter medicine. Prescription medicine po ay nabibili sa mga pharmacies and drugstores like South Star Drug. Ayan, mahusay. Ano po, mga prescription ng doctors and ng mga pharmacies. Ayan, mahusay. Ang prescription medicine, ito yung dapat yung mga prescribe or may reseta ng isang drugstore or pharmacy na dapat pumili sa store na. Ito yung mga nilalaman ng isang prescription medicine or yung reseta ng isang doktor. Ang una ay name of the hospital, yung nasa taas. Sunod is yung prescription date. Sunod yung name ng patient. Yung sunod is yung name ng medicine. Yung dosage ng medicine and frequency. And name of the significance of the medicine. Or yung doktor na prescribe or reseta sa iyo. So, ito naman yung safe use of medicine. A. Always check the label and expiration date. Bakit natin kailangan i-check ang label and expiration date, Princess? It's important to always review and the expiration date of the medicine. Why? Because if we did not look at the expiration date of medicine, posibleng magkaroon sa mga effect sa atin. Pwede tayo or pwede sa medicine natin. Kasi nga, tinake natin yung medicine na expired na naman or hindi accurate yung sakit natin. For instance, ang sakit pala gusto mo kasi nag-label ng gamot. Yung gamot mo na ilang is pang-pasok pala ng isa, ay kung yung responsible ba? It's not appropriate. Okay, and very good. Let's give Princess 5 class. 1,
Rodrigo. Ayan, ang sunod, buy only from licensed drugstore. Kailangan natin na dun lang sa may lisensya na drugstore, bumili para alam natin na safe and quality yung mga gamot na tinitinda nila. Sunod is yung do not self-medicate. Medicate, idea about the third one. Do not self-medicate. Ay, parang huwag kang mag-inom ng gamot nang hindi ka na nagbabalik ka sa doktor or hindi na resetahan or Ayan, husay. Do not self-medicate. Ito yung dapat natin na hindi tayo mag-self-medicate kasi malay mo naman na katulad yung sinabi ni Princess kanina na halimbawa yung masakit yung chat mo pero yung ininom mong medicine is pangsakit ng ulo. Hindi siya appropriate dun sa sakit na ininom mo. Ang panghuli, follow the correct dosage. Elizabeth? follow the correct dosage. So, ayan, it's very important lalo yung pagsunod sa dosage natin gagamitin, especially sa medicine, na gaya sa bata. There are, dapat may certain dosage lang na aling sa mga bata, especially sa mga matatanda. And which is, kaya iwasan natin na tawag natin overdose. Ayan, mahusay. Kailangan natin na mag-follow dun sa correct dosage ng isang gamot para hindi na rin tayo ma-overdose katulad ng sinabi niya. Halimbawa na lang sa mga bata, dapat may certain na dosage lang, hindi yung overdose sa yung isang cup na liit. Yan, dun lang sila dapat ma-base. And sa mga matatanda naman is one substance lang sa isang inuman ng gamot. 500 grams. 500 G na nakalagay din sa my best 8 na milligrams. Ayan, I have here some questions. And first one, Princess Anne and Miss Tanda. What are the differences between prescription and over-the-counter medicine? Kapag sinabi mong prescription, ito po yung prescription ng doktor. Kapag naman sinabi ko nung isa, over the counter, ito naman po yung kung hindi dapat gawin or hindi dapat gawin. Hindi na kailangan sa doktor. Hindi sabihin, ito po yung mga delikado. Ayan, husay. Jenny, why is it important to read and understand the information about a medicine label? It is important to know, Yes. Read and to understand read and understand the information information on a medicine label. on the medicine label because pag may pamilya tayo ng bata, we must read the instruction muna bago i-painom for that. Para hindi yung dosage ba ba? Para hindi or maano yung para hindi overdose. Kasi may certain dosage lang na kailangan sa mga gamot. Ayan, husay. Thank you. At pangmuling tanong, Princess Joy, what are the safe practices we should follow when using medicine? Ano yung mga safe practices na dapat natin follow para sa paggamit ng medicine? How to use the medicine? Prescribe siya ng doktor. Kasi mahirap naman yung makaya ng ng gamot. Hindi naman natin alam kung para sa gamot na yan. So we need to share with you about sa mga sakit doon sa reseta. Prescribe siya. Ayan, husay. May mga tanong ba kayo pag yung Wala na
tumayo ang lahat? Goodbye.